yun na nga no, for today's video is pag-uusapan ho natin itong Davao Samal Connector Bridge or DavSam Bridge. So may mga haka-haka, may mga hearsay, may mga claims, may mga samot-saring komento ng mga netizens throughout social media na ito nga daw tulad talaga sa Davao City in Samal Island Connector Bridge ay hindi na talaga possible na matapos or hindi na ito maipagpatuloy paggawa nung wala daw budget ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi daw ito na ipasama sa priority project. Hindi daw ito pinagpatuloy na kabinbin at hahayaan na lang daw itong mabulok. Wala daw talagang ganap, walang ganap, no, walang progress. So dahil sa mga komentong yan, so nagsalita ang ating DPWH Region 11 na si Dean Ortiz tungkol dito, no. So ang ginawa niya is yan, pinabulaanan o parang didebunk niya ang mga claims na ganun, no, yung mga statements, yung mga hearsay, no, yung mga speculations, no, yung mga assumption ng mga madlang people na yun na nga, hindi daw talaga may pagpatuloy ito. So sabi ni Dean Ortiz nga ay mali, no, hindi totoo yun, the claim is false. Sa katunayan, ang proyekto daw ay well ongoing daw talaga siya, no. In fact, noong June 25, 2026, so ang pinaka-latest daw ay nasa 61.33% ang accomplishment. So mas ano siya, no, mas advanced siya para sa inaasahan nilang 61.26%. Di ba? Ang galing, no? So meron siyang positive slippage of 0.65%. Yan ang sabi ni DPWH Region 11 spokesperson na si Sir Dean Ortiz. Pero ako naman, base sa aking mga na-observe, every time ako pumupunta sa lugar na to dito, ako'y napapadaan, ako'y humihintot, nagbablog, tingin-tingin. So talagang masasabi ko rin naman talaga na napakabilis talaga, napaka-progressive ng development ng lugar, no? Like yun na nga, nung una, ano lang siya, may mga structures pa talaga dyan, may mga buildings, may mga establishments hanggang sa dinismantle. Hindi lang yung establishments, structure ang dinismantle ng grupo, no, ng tropa, ng mga natatrabaho rito, maging yung mga center islands ng barangay Tizon, no, diyan sa may Ashuela Cove area, sa may Sisoy Beach, diyan sa may highway, no, sa inyong makikita dyan approaching sa may West Insular Village. Anyway, so yun na nga, bali yan ang sabi kasi syempre hindi ko alam kung talagang itong si Sir Dean Ortiz talagang andyan siya araw-araw. I don't know if that's necessary, no, kung ganyan ba talaga kanidid na pumunta yung ating secretary, no, Regional 11 DPWH, kung kailangan ba talaga araw-araw siya pumunta. Pero ako nga hindi nga ako makapunta araw-araw, no, kahit pa ako'y nagbablog, kahit paano, no. So mayroon pa naman sana pwedeng araw-arawin, pero syempre hindi. Pero ang mapapansin ko na talaga every time ako'y napapadaan ay meron talagang present talaga yung pag nagtatrabaho, present yung presensya ng ating mga construction workers, ng ating mga grupo dyan, no, ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa, Chinese and Filipino. May mga makikita ka talaga ng mga heavy equipments, no, may mga cranes, so ano pa matawag yan sa mga kagamitan na lang ginagamit pang hukay, pang baon ng mga malalaki, mga higanting pile, mga pundasyon. So yung mga naggagawa ng mga round culvert or yung mga drainage, mga ganyan. Anyway, so yun na nga, bali ang claims ng mga netizens ay pinabulaanan, hindi totoo. So syempre dalawa, tatlo na magsasabi niyan, hindi pwedeng manggagaling lang kay Sir Dean Ortiz, kailangan din manggagaling sa mga mata ng madlang people sa Davao City. So, at isa na ako doon, no. So ang masasabi ko, parang masasabi kong agree ako sa sinabi ni Dean Ortiz. Doon nga lang sa mga percentage, hindi ko masabing tama yon or totoo or hindi mali or hindi tama, no, or mali. Kasi nga wala naman akong kaalam-alam, ka-ide-ideya kung ano yung sukatan ng percentage na yan. Basta yung sa akin na lang is more or less, no, palagay na lang ganun, no. So base sa aking na-observe, nakikita. So since 2022, as far as I remember, yun po yung taon kung saan nagkaroon ng groundbreaking itong si Presidente Bongbong Marcos, Vice Sara President Duterte, and Mayor Sebastian Duterte ng Davao City na nag-groundbreaking sila, no, para sa gagawing Samal Island and Davao City Connector Bridge. So ayun, matagal na yun, no, like 2022, 23, 24, 25, 26. So 4 years in the making na siya. But still, ganyan pa rin yung nangyayari sa tulay natin. I mean, ibig kong sabihin is ganyan yung hitsura natin ngayon na nakikita. So, bunga ba yan ng mabilis na trabaho or yan ba ay bunga ng mabagal na pagtatrabaho? Ano sa tingin nyo? Kasi kung ako, hindi ko alam kung kailan yung pinaka-frame rate ho talaga or pinaka-frame o pinaka-bracket no, ng taon nito. Basta yung oras, no, yung panahon ng paggawa nitong tulay. So, dun sa mga Wikipedia na nababasa ho natin, ay dapat completed na siya. Yung kanyang target of completion ay
nasa 2027 pero yes to 2027 pero may mga billboard naman diyan sa gilid no sa mga proyekto yung mga ano this is where your money taxes go parang ganun this is where your taxes go nakikita ko niyo yan sa mga nakabalandra yan sa mga location kung saan may mga ginagawang construction works no sa kahit sa hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas so nakita ko doon ulit na from 2027 ang target of completion ay na move into 2028 so sige sabihin na natin na doon tayo sa 2028 na lang wag na doon sa 2027 kasi parang hindi naman sa wala tayong tiwala sa ating mga manggagawa sa DPWH at sa China contractor natin na si RBC China Bridge and Roads Construction so hindi naman sa sinabing wala akong tiwala pero kung matapos man ng 2027 ay maganda no very good ho yun pero kung hindi naman I understand kasi may mga circumstances talaga like lindol merong ulan tapos yun pa sama pa natin yung 3 months if I'm not mistaken 3 months or 6 months ba yun na pagpapahinto no ng paggawa nitong tulay kasi nga may mga nagrereklamo merong mga nagpoprotesta na mga makakalikasan ko no yung mga sila parang mga marine biodiversity advocacy or mga advocates no na yun na nga hindi nila pagpapatuloy kasi masisira daw yung mga corals sa ilalim ng dagat na madadaanan ng tulay. Pero syempre alam na natin ang talaga no pinaka motivation nila bakit nila ginagawa yun. Syempre ay ako na magsabi ayaw talagang umasenso ang Mindanao lalo ang Davao region. Gusto nila na lagi tayong nakatingala sa Greater Manila, sa Imperial Manila na sila lang yung nagkakaroon ng mga magandang mga proyekto na pang world class talaga ang datingan. So dito sa Pilipinas sa Mindanao, sa Davao sa wakas makatikim tayo. Meron na tayong mga subways, mga twin tunnels na napakahaba. Tapos meron na tayong 18 km long na Davao City Coastal Roads ay madadagdagan pa nitong tulay ng Samal in Davao City. So masasabi ko na isa yon yung 3 months to 6 months na rason bakit napa-move from 2027 of target of completions ay ma-move into 2028. So sige, sabi natin 2028 na siya. So ito yung hitsura no makikita ko natin dito na may mga pile nakagawa na talaga ng mga malalaking pundasyon. So para saan pat hindi yan talaga may pagpatuloy no. So masasabi ko parang accurate yung sinabi ni Dean Ortiz ng ating DPWH Region 11. So sabi nga nitong si Dean Ortiz ng ating secretary, ng ating spokesperson sa Region 11 DPWH na ang focus daw ng construction work ay sa bridge superstructure. Kasi naka-install na sila ng mga box girders. So doon talaga sila naka-focus. So ibig sabihin talaga mapapadali ang pagtrabaho nito. For funding naman daw, ang sabi syempre nag-request daw sila so ibig sabihin Region 11 nag-request ng additional 4.8 billion pesos. Pero ang binigay daw ay 314 million lamang or yun lamang ang na-approve. 4.6 ang request, 4.8 billion ang in-approve ay 314 million. Ang layo naman. Parang ilang porsyento lang, grabe naman ang liit. Sa taon lang to ha, sa 2026. Pero ang sabi naman ni Dean Ortiz ay pero ginagawa nila ang mga paraan or mga bagay-bagay. So gumagawa kumbaga kahit pa ganun yung nangyari sa budgeting, isipin natin ang layo na 4.8 billion tapos ang in-approve lang ay 314 million. Ang layo talaga, sobrang layo. Hindi malanong butal kasi 4.8 billion o ibig sabihin 4 billion and 860 million pesos pero ang na-approve doon, grabe. Ang liit, grabe naman tong gobernong to. Anyway, pero sabi nga ni pagdilinaw ni Dean Ortiz, hindi daw apektado. Parang ganon yung aking pagkaka-interpret ko sa kanyang statement. Kahit ganon pa man daw na yun lang ang na-approve from 4.8 billion ay nagiging 314 million lang yung approved ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng tulay na to kasi nga daw tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng DPWH Region 11 kasi nga daw nasa track na. Kumbaga nasa kumbaga sa servicing, na service track na siya, parang ganon. So it's a point of no return, parang ganon. So ibig sabihin noon approve man ang ganon kaliit, hindi pa rin pwedeng ipagpahinto kasi nasa na nga siya, point of no return, parang nakakalas na, parang sa eroplano naka-take off na, no? So parang ganon, we're on track na, so hindi na siya pwedeng ipagpahinto at pagpatigil, it's a point of no return. Pero ang tanong ko dyan mga kababayan, mga taga Davao, mga Hagala,
paano ito gagawin? What if kung ito na yung pinakahuling i-approve ng gobyerno ni Bongbong Marcos, sabihin natin na wala talagang pera ang Pilipinas at ubos na nila, no? Hindi ko alam kung ano pinagagawa. Siyempre, trillion sa ang daming utang ng Pilipinas sa kanyang panahon, wala namang mga massive projects na nakikita all over the Philippines, 'di ba? Regional mga projects wala. I don't know kung meron ba ghost projects, pwede no, mga ghost projects ibig sabihin hindi makikita, unseen, sila nakakaalam. So malungkot no kung ganun yun. So sabihin sige, totoo yung sinasabi ni Sir Dean Ortiz no ng DPWH Region 11 na we're on track already. So wala nang hintuan, there's no point of return, parang ganun. So kasi pero ang budget kasi sa totoo lang budget talaga ang magpapatakbo ng proyekto. So paano yan maipagpatuloy hanggang 2027, 2028 kung ganun lang yung budget no 314 million. Although parang meron pa man daw silang nire-request ulit ng mga additional na mga request or additional na yun nga nag-request sila ng additional na mga funds, pera. 'Di ba? So nakalarga na yung eroplano. Tapos nag-request ka sa presidente or sa yung parang ganyan na, sir, need namin ng 4.8 billion pesos para hindi kami kasi ang gasolina nito ay hanggang 2026 ng December or 2027 ng next first quarter ng 2027, parang ganoon. So approve mo, parang ganyan no, tapos walang binibigay. So ibig sabihin yan talaga, di ba? Pero wala, hindi ko alam anong mangyayari. Sayang talaga ang tuloy kapag hindi siya maipagpatuloy. Well, meron pa namang sinabi sabi pa rin, no, karagdagang tugon ni DPWH Secretary Region 11 Dean Ortiz. Dagdag pa niya sa sinabi niyang yun na wala nang balikan, there's no point of return, or nasa punto na nang walang balikan, wala nang lingunan, no. Diretso na yung pagtatrabaho ng tulay kasi andyan na, we're on the track na already, no. So sabi niya, hopeful daw siya na ang yung DPWH siya at buong in behalf of the DPWH ay hopeful. DPWH and Region 11, hopeful daw, hopeful, di ba? Patay tayo diyan kung diyan lang tayo aasa sa hopeful, no? Wala talagang kasiguraduhan to that the funds will be released for the construction so they can meet the target completion in September 2028. No, lungkot natin mga amin para sa akin as the Davaoenyo myself, taxpayer, consumer, lahat-lahat, botante, law-abiding citizens, lahat no as a Filipino. So napaka lungkot ito na marinig na ito ang pinangahawakan lang ngayon ng ating DPWH Region 11 is yung hope. Well, totoo naman talaga, pag walang hope, yes, hope is very powerful. Grabe, hindi. Ako, aywan ko kasi kanya-kanyang karakter ho tayo. So, nakabase ito sa akin. Karakter ko kasi, ako yung tipo sa tao talaga. Hindi ako umaasa sa mga game of chance. Hindi ako umaasa sa mga swerte, sa mga taya-taya na yan na pwedeng manalo, pwedeng hindi ako mahilig sa mga bet or sa mga game of chance, mga ganyan, no? Or lalo sa mga hope. Ayoko lang mag-hope. Kasi para sa akin, pag gusto ko yung bagay talagang pagtatrabaho, pero ito wala tayong magagawa kasi hawak na ng gobyerno ang ng national, no, ang budget ho natin. So ngayon, itong si DPWH nga na spokesperson natin si Dean Ortiz na hopeful daw siya na ang funds will be released for the construction so they can meet the target completion in September 2028. Wow. I mean, narinig ko to September 2028, taga natin yan ha. So next year is 2027. So that's more than September, no? So September. So nasa mga 2 years pa kasi July pa lang tayo ngayon, no? July, August, September. So meron pa tayong 26 month na aantayin. Paano to, no? So ano masasabi niyo diyan? Ito yung reaction ko. Grabe, hopeful lang. I mean, yes, yun na nga, ulitin ko, walang masama sa pag-hope pa. Pero ako talaga ang tipo sa tao na ito karakter akin nga lang talaga to, applicable to sa akin sarili na ayoko talagang umasa sa swerte or sa hope lang kasi talagang ako'y gumagawa talaga ng ng sarili kong paraan. Anyway, so wala tayong magawa kasi spokesperson lang din naman si Sir Dean Ortiz ng DPWH, and at the same time DPWH lang din sila, hindi talaga sila pinaka-head, di ba? So pag ayaw ni Dizon yung natin si Dizon, ayaw ni Bongbong Marcos at ng mga kongreso at kung sino pa yung mga taga GAA dyan, mga nag-a-approve ng mga fundings, wala tayong magagawa. At the end of the day, baka pati si Dean Ortiz, no? I don't know, baka popolitikahin siya, di ba? Parang ganun. I don't know. So, wala. Sayang. Kasi maging ito man sila yung mga taga DPWH Region 11, nagdarasal dito. Kumbaga, hope sila or parang wish din na talaga na matapos ang tulay na to. Kasi sila din na yung naliligo sa Samar Island, di ba? So, lahat tayo talaga hopeful. Pero sana hindi lang hopeful. What if hindi napakinggan yung natin? Anyway, so nakatakot na itong gobyerno natin ngayon. Ako natatakot, nalulungkot.
Na karapat dapat naman, dapat nga hindi naman talaga dapat mag-request pa ang DPWH eh, no? Kasi dapat priority na yan eh, andyan na yan eh. Bakit pa kailangan pa kailangan pa na umasa, mag-hope, kumaga parang magdasal ganyan. 4.8 billion ang ni-request, 300 lang ang binigay, yung in-approve. Oh my kulay. Okay, so yun. So yun na nga balikan natin yung pinakapunto ng topic natin ng ating vlog. So yun na nga, ang punto dito is pinabulaanan ni spokesperson DPWH Region 11 Sir Don Ortiz na hindi totoo yung claim ng netizens na hindi matutuloy or discontinued or left abandoned yung proyekto na to dito, DAVSAM or Davao Samal Connector Bridge. So hindi totoo yun. Sabi niya dito na na may mga araw lang daw talaga. May mga oras sa isang araw na walang trabaho, walang nagtatrabaho or walang kumikilos, walang gumagawa. Dahil sa sobrang init, ganyan for example, nung April, May, di ba? Init nun. June, sometimes in June, di ba? So mainit pa rin yun. So due to heat, kaya ang mga tao na panigurado yung mga nagko-komento sa social media na left abandoned, left empty yung mga working site. Dahil siguro nung napadaan sila, nagkataon na yun na nga, sobrang init ng araw. So pinapahinto, syempre, health is, di ba? Safety first or safety first policy, syempre. So yun, may mga oras daw na hindi pinagtatrabaho ang mga tao kasi sobrang init nga. So yun malas nga lang natsimpuhan ng mga kababayan natin, mga taga Davao, Mindanaoan, Pilipino na nagbigay ng speculation base na rin sa kanang mga nakikita. So ito nga, in-explain nga ni Sir Don Ortiz na yung mga time na yun na nakadaan sila na walang trabaho, empty ang working site kasi nga init. So ang working, kumbaga may mga may mga scheduled naman sa pagtatrabaho dito. For example, alas 6 ng umaga daw hanggang alas 11 ng umaga. Tandaan natin alas 6 ng umaga hanggang sa alas 11 ng umaga. Pagkatapos, babalik ulit sila ng alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. So, yun daw yung pinaka-normal operating hours. Ayun. So, okay na tayo dun Basta, may karagdagan pa sabi so dahil nga daw sa resource pooling work at the bridge. So resource pooling, ano ba ibig sabihin ng resource pooling? Pakakaintindi ko dito yung parang search natin sa Wikipedia. So yun, resource pooling, ano ba ibig sabihin niya? Pagsasama-sama ng mga pinagkukunang yaman or pag-iimpok ng mga pinagkukunang yaman, parang ganyan. So pinagsama-sama, ano ibig sabihin nun? So work at the bridge is 24/7. Okay. So yung 3.98 km bridge connecting mainland Davao City and Samal Island Garden City of Samal cost 23 billion. Ayun 23 billion ang pinaka project cost dito. Tapos 90% of the project cost or 18 billion.67 billion financed through a loan from China. Ayun So ibig sabihin yan, ito pala, so hindi pala siya 100% na utang sa China. So Pilipinas pala ang mag-funding ng iba. Ilan yun? 90%. So from China, tapos 10% from Davao City. I mean Philippines rather, So ulitin natin, 23 billion pesos. Tapos binawasan ng 18. Tama ba? Okay. 90% of the project cost or 18, okay. Malaki, Malaki. So 23 minus 18. So 5 billion yung atin. Ayan. So 18.67 billion para sa galing sa China, yun ang babayaran ng gobyerno ng Pilipinas. At 5 billion naman ang ilalaan. More or less 5 billion. Almost mga ganyan, 4 billion to 5 billion. So yun ano sa tingin nyo? Tama ba yung sinabi ni Don Ortiz? Maniniwala ba kayo doon? Ako, maniniwala ako doon sa sinabi niya na yun nga, we're on track na talaga. So wala tatong balikan, wala nang palyahan, wala na itong hintuan, kundi dire-diretso na. Pero ang tanong dyan, kumusta naman ang budget? Pero yun na nga, 18 billion. So siguro talagang sisimutin. Since 61% pala yung naganap or yung nagawa ng ating tulay dito. So ibig sabihin ho niyan ay meron pa tayong aantayin. Kasi 90%, di ba? So 90% na budget, ibig sabihin 90% of completion. So tingnan natin paano ba to? 90%. 90% bawasan natin ng 61%. So meron pang 29% na ipagtatrabaho dito. So ngayon hanggang sa sabihin na natin hindi talaga i-approve ng gobyerno ang 4.8 billion na yun po yung parang kabuuan ng 23 billion pesos na project na to dito. Kasama na inflation, sabihin natin 5 billion. So
ibig sabihin hindi matatapos yung tulay ng 100% complete, no, by 2028. So ibig sabihin 90% lang. So anong gagawin natin sa tulay? So baka mangyayari parang kagaya dun sa ano, no, sa ma-apply over na hindi pa ganun talaga ka well polished, or yung hindi ganun ka, hindi ko alam, no, pero may mga sabi-sabi kasi na hindi ganun ka as in ayos, like basta madaanan na, magagamit na, pwede na, parang ganun. Bahala kayo dyan. So same din sa ating Rojas Avenue or sa ating Coastal Road Rojas segment. Basta madaanan na, lagyan ng espalto, lahat-lahat, bahala na kayo dyan. No? Kung maganda, ano kayo, hulog kayo sa mga creek o sa mga hindi pa tapos na mga hukay. Anyway, so that would be all. Thank you for watching. Bye-bye, and ingat. Sana nagustuhan nyo itong ano natin vlog.